Isa po sa pinakamadalang na pinag-uusapan o napapakinggan ho nating mensahe ay patungkol sa banal na espiritu. Sometimes, yung topic po na ito is the most neglected lesson na hindi ho natin gaanong naririnig madalas. And dahil po dito, minsan nakakalimutan din po nating pasalamatan ang Diyos dahil sa espiritu na kanyang ibinigay po sa atin. Kaya sa pangalawang parte ho ng ating pong sermon series na Grateful, so atin pong pinag-usapan at napakinggan ang mensahe ng may pinamagatang grateful because of the Spirit of God given to us. Nang namatay po ang ating Panginoong Jesucristo at tayo po'y napatawad sa atin pong mga kasalanan nang siya po ay umakyat sa langit, ay atin hong tinanggap ang banal na Espiritu sa atin pong mga buhay. Kaya ang tanong, who is the Holy Spirit? Sino po ba siya? So alam naman po natin na ang Holy Spirit ay kasama ho sa Trinity, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ang Diyos Espiritu. At sa banal na kasulatan ho, ang dami pong binigay na names patungkol sa Holy Spirit. Tinatawag po siyang the Holy Spirit, the Spirit of Grace, the Spirit of Burning, the Spirit of Truth, the Spirit of Life, the Spirit of Wisdom and Knowledge, the Spirit of Promise, the Spirit of Glory, the Spirit of God, and the Spirit of Christ. And tinawag din ho siyang the Comforter. So dito pa lang po sa mga title na ibinigay at binabanggit sa banal na kasulatan patungkol sa ating Panginoon Kristo, makikita na po natin kung anong klaseng blessing ang daladala ng banal na espiritu sa atin pong buhay. At dahil po dito, atin nung tinanggap ang espiritu ng Diyos. And ang Holy Spirit po, He is God. Siya po ay Diyos. Because kagaya ho ng Diyos, siya po ay omnipresence. Kahit sa ang dako, siya po ay naroon. Gaya po nung natin po napakinggan sa awit 139 verse 7 to 9. Pangalawa, He is omniscient. Alam niya rin ho ang lahat ng bagay. At ganun din po, He is omnipresent. Kahit saan po siyang dako ay naroon, and He is omnipotent. So yung mga katangian po ng Diyos ay nasa banal na espiritu. Kaya ang Holy Spirit po ay Diyos. Kaya lang po ang number one na parte ho ng banal na espiritu ay palaging ituro ang tao papunta at papalapit sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Panginoong Diyos upang sambahin siya sa ating pong mga buhay. At siya po ay hindi power lang or spirit, He is a person. Siya po ay persona kasama sa tatlong persona nga ng banal na espiritu ng Trinity. Bakit po? Kasi ang Holy Spirit, He can speak, diba? He can act, He can guide, He can forbids, He can make decisions. At dun pa lang po sa mga katangian na yun, for sure, ang Holy Spirit po ay hindi ho force lamang siya. Kundi siya po ay blessing ng Lord sa atin pong buhay upang maging comforter ho natin at katuwang ho natin. At ang blessing ho ng Holy Spirit sa atin pong mga buhay ay itong pong mga talata na atin pong narinig last Sunday. Yung una, yung physical creation. Sabi nga po doon sa Genesis chapter 1 verse 2, ang lupa ay walang hugis at anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So dito po atin pong makita na yung lupa daw po ay walang hugis o anyo, ngunit nung ang banal na Espiritu ho ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay kumilos, no, nagkaroon ho ng form. So makita natin ang Holy Spirit po ay meron hong parte sa creation ng mundo pong ito. Pangalawa, He is also responsible sa creation ho ng sangkatauhan. Sabi nga po sa Job chapter 33 verse 4, ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa sa akin, buhay na taglay ko ay makapangyarihang Diyos nang galing. Ang Espiritu daw ho ng Diyos ang gumagawa, sabi ho ni Job, sa kanyang buhay. And even ho sa ating Panginoong Jesucristo, yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang ministeryo at ang kanyang kamatayan, lahat po dyan ay involve ang Holy Spirit. Kaya po doon sa Luke chapter 1 verse 35, atin pong napapakinggan doon na nung kinausap po ng anghel, no, si Maria at si Jose, sinabi ho na siya po ay magdadalang tao. At dahil po yun doon sa banal na espiritu, the Holy Ghost shall come upon thee. So dito pa lang, ang dami na hong dapat nating pasalamatan sa blessing na daladala ng espiritu ng Diyos sa atin pong mga buhay. Ngayon,
ano ho pa ang blessing niya sa spiritual nating pamumuhay. Sabi nga ho sa 2 Pedro chapter 1 verse 21, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban ng tao, kalooban lamang ng tao, ito ay galing sa Diyos at ipinahayag ng mga tao nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito po yung mga spiritual blessing. Ano po bang ginagawa ng Holy Spirit? Holy Spirit convict us of sin. So, yung nakikipag-usap kapag tayo po nagkakasala, try to imagine, kung ang banal na Espiritu ay wala sa atin pong buhay, siguro yung buhay natin pong mga Kristiyano, papunta sa kalayuan. Kasi ang kaaway hindi titigil na mapalayo tayo sa Diyos eh. Pero salamat po sa banal na Espiritu that He is the one na nagkukonvict sa atin kapag meron ho tayong maling ginagawa. Nakakaramdam ho tayo ng lungkot. Nakakaramdam ho tayo ng sakit. Nakakaramdam ho tayo ng pagkabagabag pag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, and that is the work of the Holy Spirit. Salamat sa Espiritu ng Diyos na hindi ho tayo hinahayaang tuluyang mapalayo sa kalooban ng Diyos. Pangalawang bagay po, yung Holy Spirit indwell us. Kasama ho natin ang Diyos. Napakaganda hong pagpapala na saan mang lugar tayo pumunta, mananatili ang Espiritu ng Diyos sa atin pong buhay. Siya po ay mananahan kasama ninyo at sa inyo. Ang sabi ho sa Juan chapter 14 verse 16 to 17. Pangatlong bagay, ang Espiritu po give us the revelation. Kaya po yung mga tao na wala pa kay Kristo at hindi pa tinatanggap ang Diyos, ang Panginoon Kristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, pag nagbabasa ng Bible, nahihirapan silang maunawaan. Kaya sabi nga po sa Efeso chapter 3 verse 4 to 5, sa inyong pagbabasa, ito ay maunawaan ninyo ang aking kaalaman sa hiwaga ni Kristo. Sa ibang kapanahunan, ito ay hindi ipinaalam sa sangkatauhan na tulad ngayon. Ito ngayon ay pinahayag sa banal niyang mga apostol at sa mga propeta sa pamamagitan ng Espiritu. Yung Holy Spirit po na binigay sa atin ng Diyos, nagbibigay ng karunungan. Kaya yung kanyang mga utos, nauunawaan po natin. Gaano po ka-crucial yung pagkaunawa sa banal na Espiritu? Kapag tayo po ay naglilingkod sa Diyos, mas maaalala natin yung mga salita ng Diyos. Pangatlo, ang Holy Spirit po, it guide us into all truth. Tinapatnubayan ho tayo dito sa katotohanan. Kaya ho, tayo mga Kristiyano, hindi ho tayo naglalakad sa kadiliman. Hindi tayo naglalakad, paano ko ba ma-please ang Diyos? Paano ko ba malalaman ng katotohanan? Yung Holy Spirit ang nag-work sa buhay natin to know the truth at siya ang magre-reveal. At ang Holy Spirit din po, siya po yung nag-feel sa atin, feels us. Pinupuno niya ho yung mga kakulangan sa atin pong mga buhay. Na kahit hindi perpekto ang buhay, dahil merong banal na Espiritu na sa ating pong buhay, meron pong satisfaction. Meron pong contentment tayo pong nararanasan. At ang Holy Spirit, He also the one who seals us. May tatakho tayo ng kaligtasan. Ang Holy Spirit din po ang dahilan kung bakit tayo po ay nagbubunga ng mga bunga ng Espiritu. Ang Holy Spirit din ho ang nagbibigay sa atin, nag-i-equip sa atin para magkaroon ng mga spiritual gifts upang magamit sa paglilingkod sa Diyos. At ang Holy Spirit din ay nagbibigay ng power para lalo nating magamit ang ating pong kakayahan sa paglilingkod sa Kanya. Ito pong mga bagay na ito pong mga narinig natin, it's more than enough for us to realize that every time we pray, every time na lumalapit tayo sa Diyos, alam ho natin na tayo po'y pinagpala. Not because we deserved yung Holy Spirit, but because Jesus Christ died on the cross para bayaran ang aking makasalanan, and that for that reason, merong banal na Espiritu na nasa akin pong buhay ngayon, nasa iyong buhay. Sana sa inyo pong mga small group ay atin pong muling maalala at mapasalamatan ng Diyos na Lord, salamat. Una pa man ay hindi nyo kami iniwan at hanggang sa kahuli-hulihan ng amin pong buhay, palagi nyo kaming sasamahan. Dahil ang banal na Espiritu na inyong binigay sa amin ay tunay na dapat naming pasalamatan. God bless po mga kapatid. Pagpalain po kayo.